What if magsagada? Tara! We're here at Cubao waiting for our bus. This is us after makipagsagupaan sa MRT. This is our first and only stopover. We're here na sa Sagada after 10 hours. So pupunta muna kami sa tourism para register. Nag-register muna kami sa tourism office and we paid 100 pesos per person. Then they will give you a pamphlet of all the things you can do here. Then right after, meron silang quick introduction about Sagada. Punta na kami siguro muna sa namin accommodation dahil almost parang sarado pa halos ng mga kainan dito eh. So punta kami doon kasi may malapit na kainan din doon. We took a tri-cab and only paid 130 pesos. And one thing I noticed is meron silang fare matrix. So alam mong hindi ka maloloko. Ganun dapat. Dapat may fare matrix lagi. Hindi sa ibang lugar, di ba? On our first 2 nights, we stayed here at Sagada Sunrise View. Super aga pa and 2 p.m. pa lang yung check-in namin. Luckily, pumayag sila na iwan muna yung mga gamit namin while we roam around. Maghanap muna kami ng breakfast. Punta kami dun sa Bros Inasal, yung baliktad na bahay. Dun muna kami magbe-breakfast. Buti na lang bukas na siya dahil super gutom na kami dahil sa sobrang haba ng biyahe. Sobrang nagustuhan namin yung place kasi meron siyang overlooking view. Then, ang sarap din nung in-order namin inasal and bacon. So, this is our room for day 1 here in Sagada. So, binok namin to sa Agoda for only, I think, 1,000 per night. So, this is Red Doors, Sagada Sunrise View. Ang laki ng bed. Tapos, meron ding lalagyanan ng mga damit. Ewan kung kita sa camera. As usual, walang aircon dahil malamig naman lagi dito. And, meron siyang private CR, which is nandun. May heater naman siya. Sobrang luwag actually, sobrang luwag niya. Ang luwag. Tapos ang dami kamong tambayan. Merong fireplace sa baba, merong kainan, ganun. For today, pahinga lang muna. Ayun lang. See you later. It's 5 p.m. Kakatapos lang namin magpahinga. Natulog muna kami. Punta kami sa bayan, punta kami sa Salt and Pepper. So, lagi kasi namin siya nakikita and masarap daw yung ramen. Napakaganda ng lugar. Ganda cozy. Ganda ng lighting. And this is the bar. They also have store. Ayan. Okay, now I understand. Some of their foods are mahal. Pork with etag sisig. Gusto ko yung ramen nila. This is the pork etag sisig. Look, it's sizzling. May kasama na siyang rice. Then nag-order pa kami ng extra rice for her. So we're just waiting now for the etag ramen. She's vlogging my vlogging. Ayun, ang dami kasi nagsasabi na hindi daw masarap yung etag. Pero for me kasi it's an acquired taste. Lalo na yung mga cured pork na ganyan. Hindi totoo naman kasi dahil marami din naman sa Kapampangan ng mga fermented food. So acquired taste talaga sila. So let's see kung
Magugustuhan ko siya as a Kapampangan taste bud. So let's go. We're gonna taste the etag sisig. So ang swerte kasi kami lang nandito dahil it's 5 p.m. and it's Monday. Kaya walang tao. Okay ba? Let's try it. Masarap siya. Pasok Kapampangan na mahilig sa sisig. Natikman na different variation ng sisig. Masarap siya. So for the record, hindi to pure etag sisig. Ano siya? Pork with etag sisig. So may halo lang siyang etag. This is for me 5 out of 5. Siguro nga talaga, acquired taste nga talaga siya. So yun, dumating na yung etag ramen. So this is what it looks like. Mukhang simpleng ramen lang naman siya on first look, but let's see later kung anong lasa niya. Toppings lang naman yung etag, din naman siya yung parang chicken broth ata yung ginamit. Nga, chicken broth infused with smoked salted pork. So tapos na naming ubusin yung yung sisig. So next is yung ramen. Ladies first. Okay, let's try. Hindi siya lasang etag or smoky. Soup muna, soup. So, hindi kaya. Okay. Pero masarap siya. Oo nga. Lasang lang. So kebab siya may tulad. Oo nga, chicken broth nga siya. So tingnan naman natin kung may may kasama ng yung etag bits. Sabaw na may etag. Okay. Alam ko na sa nila na yung lasang gas. Pero for me, hindi siya strong Hindi strong yung lasang yung lasang gas. Salted siya. Actually, yung lasa niya very similar talaga sa mga cured pork. Parang mga bacon din, yung mga dried bacon. Ayun nga, yung lasang gas na sinasabi nila, medyo close siya yung nga sa parang truffle na gas na flavor. Pero hindi ganun Parang similar. Para talaga siyang alam mo yung nasobrahan lang sa asin na piniritong pork. Yung gas flavor na sinasabi nila galing sa burned wood talaga. Sa sunog na kahoy. Kasi alam ko ginagawa yung pinapausukan niya na. So talaga siya? Parang smoked pork. That's my final verdict of the etag dishes here sa salt and pepper. I like them both. May binibenta pala sila mga etag. Diba? Mukha lang talaga silang smoked liempo. Next is dessert. Malapit dito yung yogurt house So let's find it. So ito na. The yogurt house. Mga 2 minutes walk lang. So pinili namin dito sa second floor. So look at the view. Simple lang pero ang lamig. Sige, order kami ng banana granola strawberry preserve tsaka Actually yan na lang, sige yan lang. Parang malaki kasi siya so parang too much naman akong dalawa orderin namin. Tsaka nandito pa naman kami ng ilang araw. Pag nagustuhan namin, hindi balik sa ibang flavor. Ayan na siya, the banana granola strawberry yogurt preserve. No, di ba? Ang haba ng pangalan. Kasi mahaba talaga siya. Let's try it. Ginamber yogurt preserve. Let's try it. Lumipat kami ng lugar kasi parang delicate din sa isa. Baka malaglag mga camera namin. May yogurt na maasim siya. Maasim siya, guys. So, meron siyang strawberry jam, and banana, and some granola nuts. Hindi siya yogurt na parang ice cream na yung nakikita nyo sa mall. Ano siya? Yogurt na malapot. Sa akin nga, banana. So there you go. That's it for our day 1. Good night. See you tomorrow. Good night! Peace.
Good morning, everyone. It's our day 2 here in Sagada, and it's my birthday, Daddy Jabe. So, it's currently 5 a.m. Gumising kami talaga maaga para pumunta kami dun sa baliktad na bahay. Di ko talaga alam anong pangalan niya kasi ang daming tawag sa kanya. Nakalagay sa Bros Inasal. Meron naman Isang Wow. Baliktad na bahay. Meron naman yung isa by Clouds. Malapit lang siya dito sa accommodation namin. So, ay. Pero malamig. This is how morning in Sagada looks like. So, ayun. Dami rin palang nag-aabang dito. So, pagdating namin, almost full na yung mga nasa window seat. Buti na lang meron dito na. Ganda ng view dito. Ang ganda talaga ng mga bundok dito. Sana bumaba na yung clouds. So, ito yung food namin. Etag sandwich. And pancake and fruits. And with sunrise. Sarap. Tingnan mo naman ang fresh ko naman, oh. Sayang walang sea of clouds. Pero naman, marami naman siyang fog. Ayan. We'll try again next time kung magkaka-sea of clouds. Ang ganda pa rin ng view. So, hindi pa rin siya nagpapatalo. So, we're gonna go back sa accommodation para maligo and mag-prepare for our tour. We decided na mag-DIY tour and nag-rent kami ng motorcycle for 700 pesos for 5 hours. And yes, medyo pricey yung rent ng motor dito. Pero we did it anyway kasi gusto muna naming malibot yung Sagada at our own pace. Nag-ipot pa ako. Ayan, we're here dito sa bus. Sabi nung owner nung nag-renta kanina, private property na daw siya. Pero walang tao, pumasok na lang kami. Tingnan natin kung makakapag-picture. Ito ba yun? Walang tao eh. So, I think pwede naman. Let's try. Grabe sikat ng araw. Bilisan na lang natin. Parang ko lang. Good morning! Andito kami ngayon sa Ambasing Bus Ruins. So far, okay pa naman. Wala pa naman nagpapaalis sa amin. Nakapasok naman kami. Not sure lang kung open talaga siya for public. Pero wala kasing tao talaga. Naka-ano na kasi siya. Naka-cover na siya ng hollow blocks. But, yeah. Lucky. Ganda naman. Meron ding mga books, fireplace, piano. Ito mga books, yung mga words. Naglalaro kami dati niyan. So, yung price ng mga food dito is, decent naman. It's a vegan place. Yung in-order naming pesto, 275. I think that's good for 2 already. Sa totoo lang, kung magdi-DIY kayo dito sa Sagada, mas mapapagastos talaga kayo kung foodie kayo, kung mahilig kayo kumain. Kasi ang daming kainan dito. So, pesto, salad, pesto pasta, vegetable chips, oat milk cappuccino. Ayun, tapos na kami mag-breakfast too. And look,
There's a wildfire sa harap ng gaya. Hello po. Buti na lang hindi dito yung hangin, no? Lakas ng Sabi ni ate, madalas daw mangyari to dito, lalo na pag summer, hindi madalas, ilang araw na daw walang ulan. Ganun. So dry talaga yung mga Papunta naman na yung bombero daw. After 5 to 8 minutes drive, nandito na kami sa Cafe Bodega, Rock-In Cafe. Cafe na naman. Kakain na naman. Happing talaga ang piyanta namin sa Sagada, Oo. guys. Meron din Honesty Wine Corner. Honesty Ito Wine siya. Corner. Drop your payment here. Kasi yan, shot Ayan glass. ang shot Mamili kayo glass, dyan. tas Iba't wine. ibang flavor. May ba Maglalasing tayo ng alas 12 ng tanghali. May mga rin. That's magnet. So ayan, nagbayad kami ng 100 per person na entrance fee para dun sa bridge. Si Kuya Guy. So ito na siya. The bridge. So yung sa baba niya pala is dragon fruit plantation. Ayun, tapos na kami mag picture and mag video and cinematic and everything. So ayun, lalakad Daming kami. proseso. Umalis na yung guide namin. Woo! Maalog talaga siya, guys. Ito ang nakikita namin. So, hindi tubig ang kababagsakan mo kung malaglag ka man dito. Lupa. Hello po. Sobrang init. Oo nga po eh. No, you just go up. Thank you po. No, ganito pala siya. Ganito lang siya. So, ayun lang pala siya. Wala naman ng ibang pwedeng puntahan. Para lang siyang garden. Ayan, try natin to. 50 pesos, 1 jigger. Yeah, thank you for your Honest. honesty. Kasi ito lang yung bawas eh. So it's gabay. Arabica coffee. Ilan percent alcohol? 12%. Oh, Ay. medyo mataas din ah. Tapos din, no? Bango? Oh, 1 jigger. Ayaw niya, sabi ko hati kami. Okay. Tikman mo na sige ng kalahati. Gusto mo? Sige. Malakas yung alcohol. We? Oh, Hindi naman yung super. Yeah. Ibabottoms up ka na ta? Oh, bottoms up mo. Sige. Parang mas madami sa akin. Hindi. Sige. Ano ba yan? Ba't hindi naman uminom? Napunta ata sa damit mo. Sarap, no? Sarap. Sarap ng coffee. Feeling ko masarap din yung iba eh. Pero tatry na namin yun sa yun sa isa, sa pitik. Okay naman siya. O nga, maano yung Arabica. Lasa, di ba? Mm-mm. Lasang-lasa yung alcohol actually. Mm-mm. Pero hindi siya yung Mamaya mararamdaman mo yun. mainit siya sa katawan. Napansin namin dito rin pala yung orange peking kaso hindi siya season. So ang season niya daw is from October to mayroon pa daw nung last March eh kaso na nasira na Tingnan nung mo, umulan. mga dogo. Tingnan mo yung mga aso. Lalaki. Ay, Asosasyon. ano, Ang lalaki nila. Si golden. Hello! Ayun,
Association. Golden Grabe, ang Retriever, lalaki nyo oh. naman. Anong meron? Grabe naman. Pwede ba kayo ipit? Kahit saan talaga kami magpunta, favorite kami ng mga aso eh. Dito yan, yung orange peking. Ayan, nakita yung mga trees na yan. Ay, ihilan nila. Tingnan mo yung mga dogs, oh, nasa amin sila, oh. Meron. Cute nila, oh. Oh. Sige, kati pa. Taba nyo. Ang lalaki nila. Oh. Ang mga ano naman sila, friendlies. Saka na bebe, Kasi lumalapit sila eh. Sige na, alis na kami. Sobrang init na at nabibilad na kami. Bye bye doggos. See you next time. Oh, umalis na sila. Alam na nila, alis na. Umalis sila bigla. Ayan, we're here sa Sagada welcome sign. I'm not sure kung ito yung official kasi may nadaanan pa kami dun sa bandang Bontok. ito usually yung pinipicturean Oh, nila pero ito na yung pinipicturean kasi ang daming sticker ng mga ano, ang taas na nun, no? Mga riders, oh. Grabe, pataasan pala dito. Pataasan pala ng sticker Diba dito. naalis na ata yung sticker na. So, ayun. We're here sa Sagada Weaving. Yung mga oatmeal cookies, oh. Oatmeal cookies. Tapos may ayat natin. Isa ito mga bags nila. Plus manunod. Cute niya. Sagada Weaving. Ay, tara naman. Iyang homemade ice cream. Yung magkano ito maliliit? 80? Okay. Dito pala yung weaving. Ito yung mga ano nila, equipment. So, try natin mag-wait. Kain muna tayong ice cream. Lunch break kasi kaya nakapahinga sila. Try muna natin mag-ice cream muna. Aga pa naman bago pa isauli yung motor sa oras. So mine is vanilla ice cream and sa kanya strawberry. Strawberry, it's a homemade ice cream. Piyang's homemade ice cream. In fairness, ang sarap. Ang sarap Ang niya. creamy niya? Oo, ang creamy. Ang creamy? Alam mo yun, nakano ng ganitong ice cream. Ang creamy niya. This is a must try. Piyang's homemade ice cream. So nasa likod lang siya ng nasa likod lang siya ng Sagada Weaving. This is 80 pesos each. Hindi na namin hintay yung mga weavers kasi mag-aalaw na may dalawa pa kaming pupuntahan. So grabe, ang sarap ng ice cream, sobrang creamy. You should try that. It's a 5-5. Sulit yung 80 pesos. Maliit lang siya pero sobrang sarap. Dito kami ngayon sa Sagada homemade bread. Whole wheat. Hi, doggo! So mamaya namin kainin kasi kakakain lang namin. Merienda na lang sa accommodation namin. So ayun, nasoli na namin yung motor. Napuntahan na naman namin halos. So ito na lang yung St. Mary's Church ito. Kalapit lang naman sa sentro. As in mga 3 minutes walk lang. Actually halos ng pwedeng puntahan nasa sentro na or nasa town proper na. Lamig ng hangin. So ito, papasok na kami dito sa church. Ito siya. Meron siyang mini park. Ayan, so we're here. This is how it looks like. Ayan. Luluhod na ba? Ayun guys, I'm back again. Meron akong picture dito na nasa church na to. And nung nagsagada ako before, it's year 2017. Diba? Tagal na nang last na punta ko dito. So yung iba, limot ko na. So, nagpe-pray ako dito kasi sabi nga ng mga matatanda, mag-pray and wish ka daw pag first time mo mag-visit sa isang church. Dito naman na yung sagot sa prayers mo. Stickers with peanut inside. This one
How much po? Ano po ito? 10 pesos each. Ito po. 7. Ah, okay. Ito po, ano po ito? 25. Ano po ito? Ube. Ah, okay. Ito po, Lumpiang gulay. Tag-isa po na ito. Isa-isa? Opo. Titikman lang po. Nakita kami ng kakanin sa daan. si Boy kakanin to. Siyempre, tikman natin yan. So, bumili kami na ito. Sticky rice with buko, sabi ni ate. And sticky rice with peanut butter. And then, ito, ube. Parang lumpiang ube. Ako ito. Ito parang ice cream. Ice cream. Ooh. Sana. Pakakit. Ito yung tsura niya. Parang suman. Tamis siya. Ano naman, parang kamote na loob di ube. So, ano siya? Tawag dito? Matamis. Sarap naman. Parang siyang suman na matamis. You know? Normal lang. Sabi ba yung buko? Parang, hindi ko naman pala na. Ito naman, ube daw ang laman. Pero, parang kamote na. Parang tissue taste ng ube. Kamote ba? Kamote talaga, lasang kamote. Then siya nabibili dun sa ito, yung sa may kapasok ng simbahan. Sticky rice with peanut butter. Ooh, Peanut butter. looks Peanut nga. promising. Ganun siya siya. No? Hindi ko mawari. Pero mas masarap to. So that's it for our kakanin session here in Sagada. Try namin dumaan muna pala dito sa Ganduyan Museum. Open lang siya ng 2 p.m. to 6 p.m. May mga Please leave your footwears here. Entrance fee 100. So ayun, we're done. We're heading out. Siguro nag-spend kami kahit mga good 20 to 30 minutes dyan. Nagbabasa lang ng mga mga kung ano yung mga items, gano'n na purpose nila. Ang galing. Oo nga, kasi na-preserve talaga yung mga items doon. Kasi ang daming mga mga hindi mga hindi pinapakita sa TV. Ganun. Grabe, buong araw na kami nasa daan. Grabe, daming kayo na dito. Nakubos pera mo sa mga cafe. Wow! Ang daming cake.
tapos na kami mag-picture. Ngayon kakain na kami. Dahil wala na akong energy, puro light meals lang kinakain. So nag-order kami ng caldereta, lava cake, and cucumber. Let's eat. Happy birthday. So ayun, we're done eating here. Nakapagpahinga na din. Then, ang next stop namin is the cellar. Mas 4 pa lang naman. Try namin maglakad hanggang doon. 20 minutes. Are you ready? Sure ka ba? Ayan, sure siya. Maglalakad kami from Coffee Brew to the cellar. Let's go! 20 minutes walk? 20 minutes walk. What's 20 minutes? Diba? Easy. Easy lang yan. 1 km. Cute mo naman sa hair mo. Kamukha mo yun sa One I am Piece. 13. Ay, Kaya na pa kami yung sinusunod ng aso. Sa akin siya dumidikit eh. Ako favorite niya. Kahit saan gusto talaga ako ng mga aso eh. Hindi ba daw ba? O, diba? Tingin siya ng tingin sa akin oh. I have nothing to offer. Sorry. I don't have food with me. Wow, mali. Maling side pala yung nilalakaran namin. Kaya pala palayo kami na palayo. At least nakapag-walk ako, nakapag-sightseeing. ang navigator namin. Masagasaan ka. Update, we're almost there. 5 minutes. Instead of 200 pesos, 200 calories ang binayad namin. Parang hindi lang 200 pesos na nawala. Yes. Gutom na ulit. Oh, gutom na ulit. Alak naman yan. Grabe, ang taas na namin, no? Para na rin kami nag-hiking, di ba? Parang bukas. So, we're here na sa Sagada Cellar Door. Inside the, forest. Encantadia. So, in my opinion, sulit naman pala yung 200 na bayad. Dahil paahon lahat siya. So, next time, huwag kayo makinig sa amin. Mag-try cab kayo. Unless gusto nyo nga mabawasan ng calorie. Oo. Malamig naman eh. Unless hiker naman kayo, Oo. why not? Okay naman siya. Walk in the park pa rin naman. Wow. Sulit naman pala yung view. 2,000 years later. And we're still climbing. We made it. Let's go. May mga bisita na din. So here's the famous bonfire. Let's go. Umpisa na natin to. So ito na yung order namin. So this is the guava ale, the mango ale, and German sausage. Actually medyo maliwanag pa naman, wala pang bonfire, pero magsisimula na kami. Hanggang mamaya pa naman kami dito eh. So malamang mag-order ulit. Ito naman yung mga aso ko. Mga alagad ko. Pancho! Ayaw niya ako sundan kahit bibigyan ko na siya ng pagkain. Sit down? Play dead. Play dead ka. Ay, wala. Ayaw na. Chill lang kami dito hanggang mamaya.
Yun, uwi na kami kasi lobat na yung phone ko and palobat na rin phone niya. Kailangan pa namin tumawag ng cab. Cab? Cab. Try cab. See you guys tomorrow. Kasi matutulog kami maaga dahil tomorrow meron kaming tour sa Marlboro Hills and Blue Soil. Lang. Bye-bye. Good night. Wala akong galit eh. Pagmamahal lang. Bakang Fall. Bakong Fall. King's Curtain.